So muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po yung mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Joshua chapter 17 at ang aking pong i-share dito po sa verses 1 to 3 at ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases sapagkat siya ay panganay ni Jose. Binigay ang Gilead at Bashan kay Makir na ama ni Gilad, anak na panganay ni Manases, sapagkat siya ay isang mandirigma. Binigyan din ng kanilang bahagi sa lupain ang mga angkani na Abiezer, Hilek, Asriel, Shikim, Hefer, at Simida. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at mga pinuno ng kanilang angkan. Ngunit si Selofehad na anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak naman ni Mager at apo ni Manases ay walang anak na lalaki. Babae lahat ang anak niya at ang pangalan nila ay Simala, Noah, Hogla, Melka at Tersa. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Bye-bye po. Magandang umaga po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 17 verse 4 to 6. Sila lumapit sa harap ni Eleazar na sacerdot at sa harap ni Joshua na anak ni Nun at sa harap ng mga prinsipi na sinasabi, inuutos ng Panginoon kay Moises na bigyan kami ng mana sa gitna ng aming mga kapatid. Kaya't ayon sa utos ng Panginoon ay binigyan niya sila ng mana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. At nahulog ang 10 bahagi kay Manases, bukod na nasa dako roon ng Jordan, sapagkat ang mga anak na babae ni Manases ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanyang mga anak, at ang lupain ng Galaad ay ukol sa nalabi sa mga anak ni Manases. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Joshua chapter 17, verse 7 to 8. At ang hangganan ng Manases ay mula sa Aser hanggang sa Mitzmitat na nasa tapat ng Shechem, at ang hangganan ay patuloy sa kanan hanggang sa mga tagaing Tapua. Ang lupain ng Tapua ay ukol sa Manases, ngunit ang Tapua sa hangganan ng Manases ay ukol sa mga anak ni Ephraim. Amen. Naibabasahin ko po, Joshua chapter 17, verse 9 to 10. At ang hangganan ay pababa hanggang sa batis ng Kana, na dakong timugan ng batis. Ang magabayang ito ay ukol sa Ephraim sa gitna ng magabayan ng Manases. At ang hangganan ng Manases ay nasa dakong hilagaan ng batis. At ang labasan niyaon ay sa dagat. Ang dakong timugan ay ang sa Ephraim, at ang dakong hilagaan ay ang sa Manases. At ang dagat ay hangganan niyaon, at abot sa Aser sa hilagaan at sa Isachar sa silanganan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ay makikita sa Joshua chapter 17 verse 11 to 13. Ito po ang sinasabi
within Issachar and Asher. Manasseh also had Bethshan, Eblim, and the people of Dor, Endor, Taanak, and Megiddo, together with their surrounding settlements. The third and the last is Naphot. Yet the Manassites were not able to occupy these towns, for the Canaanites were determined to live in that region. However, when the Israelites grew stronger, they subjected the Canaanites to forced labor but did not drive them out completely. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 17 verse 14 to 15. The people of Joseph said to Joshua, "Why have you given us only one allotment and one portion for an inheritance? We are numerous people, and the Lord has blessed us abundantly. If you are so numerous," Joshua answered, "and if the hill country of Ephraim is too small for you, go up into the forest and clear land for yourself there in the land of the Perizzites and Rephites." Yun lang po. Purihin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat at para po sa ating daily devotion. Ang babasahin ko po ay matatagpuan sa Joshua chapter 17 verses 16 to 18. Sabi po rito, tumutol pa ang mga lipi ni Jose. Hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan. Hindi naman namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan sapagkat sila'y may mga karwahing bakal. Gayon din ang mga Kananeo sa Bethsean, sa mga nayon sa paligid at sa kapatagan ng Jezreel. Sumagot muli si Joshua, "Kayo'y napakarami at makapangyarihan, hindi lamang iisa ang magiging kaparte ninyo. Mapapasa inyo ang kaburulangan kahit na kagubatan pa ngayon. Lilinisan ninyo at titirhan ang kabuuan niyon. Mapapalayas ninyo ang mga Kananeo kahit na makapangyarihan sila at may mga karwahing bakal." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pesos Maria, thank you, amen. Bless po.